Mga kababayan, dating Pangulong Duterte nagsalita na sa mga taong kumalas ng suporta sa kanya. Panoorin po natin ang kanyang sinabi. Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa war on drugs, where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs, hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Alam ko kasi yung tao. Yung, for the good time lang yan sila. Yung mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Walang sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan ko, nandito si Mr. Biliga, nandito si Sal. Ngayon dyan sa likod ko. Ilan lang yan. Pero pagka ngayon ang Davao, ngayon taga-Davao ka man, taga-Davao kayo lahat, kayo mga general dumaan doon, good time na, peaceful na, walang gulo, walang pickpocket, pero wala, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero yung dapat lang malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Yan ang ating presidente. So, nakita natin ang kanyang ginawa at na malaking pagbabago ang kanyang ginawa. So sa mga takot dyan na sumuporta noon kay dating Pangulong Duterte, nako, yan yung mga walang bayag. Alam nyo? Walang bayag. Yan, proud ako dyan sa ating dating Pangulong Duterte. Kaya ito, lagi natin siyang susuportahan dahil marami siyang nagawa sa ating bayan, sa ating bansa. Kung hindi niya inano ang droga, dinurog ang mga drogista, nako, siguro ang ating bansa ngayon ay zombie na siguro. Lahat adik. Makikita mo sa lahat ng lugar. Ganyan. Puro mga adik na, mga pusher, puro droga sa kaliwat kanan na yan. Kaya, yan. Pero ako, dito pa rin ako kay Pangulong Duterte dahil marami siyang nagawa nung siya ay Pangulo. Kaya, para ako, suportado ko talaga siya. Kaya lagi ko siyang inaabangan lahat ng mga sinasabi niya. Updated tayo dyan para alam nyo rin mga kababayan ang mga nagawa niya sa atin at syempre maganda para sa bayan. Alam ko yung nararamdaman niya at paano siya naging Pangulo. Alam natin kung yung mga ginawa niya ay totoo para sa bayan at para sa ating mga Pilipino. Ayaw ko maging hero kasi kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging Chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Tama yan, Senator Bato. Maraming salamat din sa inyo dahil sa pagsuporta nyo sa ating dating Pangulong Duterte. Dahil alam ko na talagang
winash out nyo lahat ng mga addict dyan sa ating bansa. Proud kami sa iyo. Saludo kami sa iyo, Senator Bato de la Rosa. Salamat. Kung nakikinig yung PNP, pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino anong tawag dyan sa Tagalog, patapol-tapol, patamad-tamaran kayo dyan. Trabaho kayo ng husto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the President can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, sir. Okay, sige. Ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Ganon talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako kasi galing ako sa baba. Salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng war on drugs saka extrajudicial killings. Ako bastos, salamat kayo, wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Tama ka, dating Pangulong Tatay Digong. Tama ka sa mga ginagawa mo. Kailangan kasi maging matapang ka, di ba? Para sundin ka lahat. Sundin ka ng mga tao. Lahat ng mga pinaggagawa mo. Kailangan maging matapang ka as a president. Yan, tama yung ginawa mo, Mr. President. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ba, baka sabihin mo, magwalang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting edukasyon rin ako, decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Naging prosecutor ako, matagal masyado. Professor ako ng professor ng Police Academy. Thank you, Mr. President. Okay, ako mag-interrupt kay Senator Bato kasi andito naman si Aaron Aquino, General of PIDEA. Thank you, sir. Kahit retired na kayo, ikaw nag-represent sa PIDEA. Pero, can I ask you about PIDEA? Konting kasi metrics yung pinag-usapan namin dito eh. PIDEA is a 22-year-old organization. Mr. Chair, ang bigay sa inyo... Does that mean that I am finished already? Hindi pa. Okay, interjection. Kayo, binigay nga sa iyo yung... Ang basa namin sa law, sa anti-drugs, PIDEA, dapat yan Do you have... Naging head kayo eh. For how long were you head of PIDEA? Taon din ba? Taon? Years din? It's 2 years and... 2 years. Okay, so you're familiar with PIDEA? Yes, sir. Are you in possession or are you the repository of data about drugs? So paano gusto natin sukatin ang success ng Duterte administration's war on drugs? Hawak ng PIDEA ang any metrics na before June 30, 2016 at tapos June 30,
June 30, 2022. Meron kayong klaseng ganun data? Kung Is it sakaling matrix, Mr. Chair? Ha? Matrix? Are you asking me? Metrics data. How much drug we have? Marami sigurong ways to measure the drug problem. Number of users, number of suspected pushers, at what levels, big time, manufacturing, etc. Number of arrests, do we have all of this data with the PDEA? Yan ang tanong ko. Yes, sir. And I think sa Dangerous Drugs Board din, sir, may data. DDB. Si General Kuy nga pala naman sa DDB. So, ganon. Just, hindi ko na siguro kayo ipipress sa figures, but not you, General Aquino, but the current PDEA. Are you still with the DDB? Wala na rin, sir. And the current DDB, kunang ko na lang, ang sinasabi nyo sa akin, they should be in possession of the data. That's what you're telling me. Yes, so, Mr. Chair. Okay, we will require them to submit. Kasi ang katanungan, marami rin nagtatanong is, ano ba yun? How successful was it? Pero we have to use some objective metric. Hindi pwedeng, siyempre, kung subjective, puro praises o puro criticism naman. So, mag-isip kami ng metric na how to measure a success or failure in the war against drugs. Okay. Sir, Mr. President, sige. Senator, may I be allowed additional moments? Alam mo itong war of the... Itong PDEA, hindi man sabihin inutil. Pero kung yung PDEA, ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas. Take it from me. Galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor, congressman. Hindi kaya ng PDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga diyan sa palibot dito sa Batasan, sino yung mga drugista diyan sa Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor, pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, kapitan, police, barangay. Yan. Well, generals, malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. You cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain, tapos yung mga mayors, dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor, pag sinabi niya na walang droga dito sa siyudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, walang droga, wala talagang droga. Ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa, Danao, pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang... Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan sa... Nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka may trabaho ninyo yan O yan mga kababayan, isa ka na rin ba sa mga hindi sumusuporta kay dating Pangulong Duterte o isa ka pa ring Duterte supporter? Mag-comment lang po at mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.